The Mystery of Godliness Part 2. Amen? The Mystery of Godliness Part 2. Okay. 1 Timothy chapter 3, verse number 16. Are you there? Say amen. Let's read all together. Ready? Basa. And without controversy, great is the mystery of godliness, that God manifests in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So, thank you. Ayan, so si Brother Bernie ay tumayo talaga. In-apply talaga niya yung heart's desire niya na mag-give reverence. So, pero wala namang instruction, Brad. Pwede lang hindi ka tatayo. Amen? So, pero nasa yung conviction yon. So, makita niyo po, mga kapatid, ang kanyang term, mga kapatid, is great is the mystery. Yung na word na great is the mystery. Alam niyo po, mga kapatid, si Apostle Paul ay nag-preach po siya. Paki-erase nga, bro. Paki-erase nga. Nag-preach po siya during the book of Acts, doon sa panahon na siya ay nag-reach out sa mga Ephesians. Look at sa verse 28 ng Acts 19. Okay? Saan nakuha po na expression ni Paul na nag-preach siya sa kanyang sulat or nagsabi siya kay Timothy, great is the mystery. Kasi nung time na nag-reach out siya doon sa panahon na nandun si Timothy, Acts chapter 19 verse number 28, look at verse number 28. Acts 19 verse number 28, anong sabi ng mga tao? And when they heard these sayings, they were full of wrath and cried out, saying, great is Diana of the Ephesians. Then, hindi lang isang beses itong sinabi, ay paulit-ulit po nilang sinabi, mga kapatid, great is Diana of the Ephesians. Great is Diana of the Ephesians. Kaya sinisigaw-sigaw nila yon, sinigaw-sigaw nila kasi they are a worshiper of the goddess Diana. No? Goddess Diana. Sino po si Diana, mga kapatid? Siya po yung isang ribulto na merong maraming mga reproductive organ na talagang i-picture of fertility. No? So, picture of fertility. So, sa mga taong hindi makaanak, ay may ribulto po siya, meron siyang kapilya, nalapit ka lang doon, at ang gagawin mo ay humahalik ka, at kahit pa man madumi na yung ribulto na yon, halik ka lang doon. Kasi alam nilang may kapangyarihan daw, quote unquote. So, ganun kasaklap ang mga relihiyon ngayon, di ba? Humahalik sa bato, na doon sa Bacolor, ay pinapaayos pa yon, ginaayos lang, tapos may mukha ni Lebron James, may sino mga yung mga Shrek, ano pang mga iba-ibang mukha, yung mga iba-ibang klaseng mga ribulto doon, na cartoon, tapos may Diyos doon, nandun si Santo Niño, nakatabi lang sila doon, nandun si iba-iba. Oh, kuha niyo po, kapatid, ang mind, blind kasi, hindi nila alam kung anong gagawin nila doon. Kaya makita natin doon, parang ganun ang nangyari. Naggumawa silang imahe ni Diana. Then after that, nung nag-preach si Paul, verse number 27, nung nag-preach si Paul, verse number 26 muna, 25, 24, para mas mabilis. Maintindihan natin ang storya, na certain man named Demetrius, a silversmith, na taga Pampanga. Daming mga silversmith dyan which made silver shrines for Diana, and brought no small gain unto the craftsmen. Ano yung expression na brought no small gain? Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na walang gain, kundi malaki ang ganansya kasi no small gain Wala silang nakuha na maliit na ganansya sa kanilang negosyo ni Diana, na mga imahin maliit. May maliit, may malaki. So ganun sila ka malaki ang trending ng kanilang business doon. Negosyo. When Paul preached to the people there, whom he called together with the workmen of like occupation. So ano bang occupation nyo ngayon? Trabaho is, another word is occupation. At hinikayat niya at in-invite niya, mga sirs, verse number 25, you know that by this craft, we have our wealth. Alam natin na dito na tayo yumaman sa paggawa ng mga Diyos-Diyos. Gumawa ng mga imahe. Merong tao na talagang naghasik ng lagim sa atin. Ang pangalan ay Pablo. Verse number 26. Moreover, see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded
and turn away much people, saying that they be no gods which are made with hands. Oh, naalala niyo yung preaching niya sa Acts 17 dati? Ye men of Athens, I perceive that you are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotion, mga dibuto, mga superstitious pa. I beheld your devotion, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Him declare I unto you. Sabi niya, God that made the worlds and all things therein, saying He dwelleth not in the temples made with hands, neither His worship made with man's hands. Ito yung naalala nila. Na ang Diyos na tunay, hindi yung ginawa sa mga kamay. Amen? Kundi yung Diyos na hindi nakikita, yung bumubuhat sa atin. Yun ang sabi ng mga tagagawa ng mga Diyos-Diyos ni Diana. Anong gagawin natin sa tao na ito? Verse number 27, so that not only in this our craft is in danger, baka malugi tayo. So, grabe no? Ang Cebu, kahit ang dami ng preacher doon, hindi pa rin nalulugi ang santo ninyo. Dami pa rin negosyo, pati diyan nagpapasyal-pasyal. Binta kayo dito, makapangyarihan ito. Ganon. Yan nagbibinta, Muslim. Imagine mo, Diyos. Ang nagbibinta, Muslim, no? So, ang sabihin nun, not only in this craft, in danger to be set at naught, but the goddess Diana should be despised. Baka hindi na sumasamba ang tao kay goddess Diana. At sabi ng mga tao na and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship it. Imagine mo yan, mabait. Buong mundo pa lang nag-worship kay Diana. Marami pa bang nag-worship kay Diana ngayon? Marami pa po. Amen? Every February 14, the goddess of fertility ay ginasimba pa rin nila. Kaya ang tawag doon Cupid. Di ba? Cupido. The God of lust. Yan ang meaning ni Cupid, the God of lust. Kaya, fertility. Kaya, whom the world worship it. Verse 28, look at, and when they heard these sayings, they were full of wrath, nagalit sila. Kaya tayo, kung mag-street preaching tayo, mga kapatid, para hindi magalit ang mga tao sa atin, ay hindi natin i-apply ang manner ng mga tinatawag na tirador. Dapat ang manner ng Diyos ang ating gagayahin, mga kapatid. Ang ating ipakita. Bakit? Hindi natin, ikaw magnanakaw ka, ikaw sinungaling ka, ikaw bakla ka, ikaw tumboy ka, ikaw madami. No. Huwag ganon. Bakit? Si Jesus Christ ay namatay na sa cross. Lahat ng kasalanan na minention mo, nandun na sa cross. Kaya ang ibibigay mo sa kanila, hindi condemnation, but salvation. Amen? Hindi condemnation kasi ang Diyos mismo ay namatay na sa cross. Amen? Kaya ang sabihin na lang natin, mga kapatid, nagmamakaawa kami. Bakit? Kung yan ay hindi nyo paniwalaan, maawa kayo sa inyong sarili. Amen? At maimpyerno talaga ang kaluluwa pag hindi sila maniwala. Amen? Dahil yun ay talagang mensahe na makapagligtas sa kanilang kaluluwa. So, ang nangyari dito, mga kapatid, nagalit sila dahil una, tirador. No? Hindi naman sabihin na hindi natin i-mention sa one-on-one. I-mention natin. I-mention natin ngayon dito sa church. Pero pagka-public kasi, mixed crowd yun, mga kapatid. Amen? So, kailangan ka magiging mindset mo is ambassador at ministry of reconciliation. Na sana, mawatid, na magmakaawa tayo, na magsibalik na kayo sa Panginoon. Manumbalik na kayo sa Panginoon. Yun ang ating isigaw sa kanila. Now, when this people was full of anger, the whole city was filled with confusion. Verse 29, and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in trouble, they rushed with one accord into the theater. And when Paul would have entered into unto the people, and disciples suffered him not, and a certain of the chief of Asia, which were his friends, said unto him, desiring him that he would not adventure himself in the theater, or teatro. Verse 32, some therefore cried one thing, and some another, for the assembly was confused. So may confusion na. And the more part knew that wherefore they were come together. Verse 33, and they drew Alexander out of the multitude, and Jews putting him forward, and Alexander beckoned with a hand, and would have made his defense unto the people. But when they knew that he was a Jew, all with one voice, about that space of 2 hours, cried out, Great is Diana of the Ephesians. Imagine mo yung chanting yon. Yun lang ang sinisigaw.
Great is Diana of the Ephesians for 2 hours. Parang prosesyon yon. Parang prosesyon. Amen? They shouted na matibay or ano ba? Ano bang Tagalog ng great, bro? Dakila si Diana na taga-Ephesians. Dakila si Diana. Ang sabihin parang ang hero nila isang bato. Kanya po, ganun kabulag ang tao. 2 hours sumisigaw. Tayo nga, street preaching kapon, Brad, ilang minuto lang yon. Napaos na nga to, 5 minutes eh. Sabi ni Brother Bernie, Pastor, na-blackout ako. Let's curious ko. Oh, mga ilang 2 minutes lang yon. Oh, pero ito, Brad, sumisigal sila 2 hours. Paulit-ulit pa. Great is Diana, great is Diana. 2 hours yun. Walang katuturan. Hindi totoong Diyos. Sinisigaw nila. Amen? Well, hindi ba kayo na-challenge, mabutin? 2 hours, sumisigaw sa isang Diyos na hindi totoo? Mahiya tayo. Amen? Mahiya tayo sa kanilang conviction, bro. Di ba? Mahiya tayo. Hindi sila nahihiya. Wala silang hiya, mabutin. Sinisigaw nila ang hindi tunay na Diyos. Bato lang yon. Walang espiritu. Kahit pa itapon nila yon, hindi yon mag-revenge or tawag doon? Kung mahulog ang santo ninyo, hindi yon mag-kuan sa'yo. Oh, magagalit sa'yo. Amen? Bakit? Bato lang yon, walang katuruan. Para lang halublak. Parang nagsamba ka ng halublak. Para ka nagsamba ng isang bagay na pagkatapos sambahin, ilagay doon sa karwahe kasi tapos ka na. Tapos ka ng pinrosesyon namin. Parang nag-street preaching kami kahapon, bro. Na daanan namin sa bahay pare. May isang nagkarwahe na may Diyos-Diyos yung dala. Walang taong sumusunod sa kanya. Sabi ko kay Brother Bernie, tapos na siya. Sabi ng tao, tapos ka na, pasok na kita sa bodega. tapos na kami sa'yo. Ganon ka grabe ang, hindi nila ma-imagine na ganon katindi ang ignorance. Amen? Kanya po? So much for that. Ang gusto kong idiin, mabatid, is balik tayo sa 1 Timothy 3:16. Kaya pala, sinabi ni Paul sa kanyang sulat, in that response doon sa sinisigaw ng mga tao, great is Diana of the Ephesians. 2 hours. Kaya napunta sa kanyang isipan yon, sumulat siya kay Timothy. Anong sinabi kay Paul kay Timothy? Timothy, great is the mystery of godliness. Parang sabihin niya, great is the God of heaven, that He came down to earth para tayo'y maligtas. Amen? Great is Diana, ang sa kanila ito, great is Jesus Christ. Amen? That come to the flesh. No? Kulang pa nga ang lifetime kung isigaw natin yun eh. Amen? Kulang pang lifetime. Yun ang setup, mga kapatid. Bakit nabigyan ng diin ang term na great is the mystery. Kaya nakita natin ang kabaliktaran kasi wala nang ibang terms sa scripture na in combat doon, tawag doon, in confrontation doon sa maling sinisigaw is ito lang. Great is the mystery of godliness. So yun po, mga kapatid, yun po ang ating i-remind sa ating sarili as one of the reminder of the mystery is si Diyos mismo nagbigay kay message kay Paul na this mystery is so great. Amen? Na even yung mga Diyos-Diyos ay hindi dapat masasabing great. Dapat ito ang tunay na great. No? Wala nang iba. Next of that is part of the introduction. Sabi ako na hindi na ako mag-intro pero kailangan, mga kapatid, Ephesians 3. Ephesians 3, verse number 9. Okay? So, ano nga yung unang in-emphasize ko na? The greatness of this mystery. Number 2, mga kapatid, is the fellowship. Okay? The fellowship. Okay? The fellowship. Ito, the greatness of the mystery. Kasi in behalf doon sa ginawa ng mga worshiper, devotees of Diana, dapat tayo ay deboto sa tunay na katotohanan. Amen? Alam mo yung mga deboto? Talagang sa Dulong Ilog yun, bro. Brother Iman, unahan sa bay pare, Dulong Ilog yun. Paligi pala yun. May simbahan talaga na parang tinuring na magpapagaling ng sakit. Di ba? At may mga uniform pa, mga bumisita, buong Luzon pa. May taga Metro Manila, iba-iba. Matra-traffic yan pag diyan ay dadaan ka, di ba? So, deboto sila, mga kapatid. Kasi meron yatang sa tingin nga, dakila itong taong manggagamot na ito. Puntahan natin kahit gaano kalayo.
Maagang-maaga pa sila. Deboto sila eh. Pero sa atin, deboto nga tayo sa katotohanan pero wala tayong excitement. Amen? Sana tuntunay tayong deboto sa Panginoon. Excited tayo. Amen? Hanapin natin yung makapagbigay sa atin ng kaliwanagan. Amen? Hahawakan natin yon until we die. No, hindi tayo magpadala kung anong mga agos ng pangangailangan. Di ba? Huwag niyo ipagpalit ang church niyo sa mga pangangailangan natin. Amen? Kasi ang pangangailangan nandyan lang yan eh. Pero ito yung tunay na kailangan natin, yung dakila na misteryo. Amen? Number 2, Ephesians 3:9. Pakibasa po lahat. Ready, go. And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So ano nga yung characteristic? Makita nito? Yung hid in God. Ito yung natango. Balik tayo sa ating format. Mabutin. Okay, balik tayo sa ating drawing. Yan. Ito yung cross. No? Tapos ito yung rapture. Okay? So ito yung mystery dito sa loob na ito. Sa loob ng age natin. Tapos dito yung eternity dito banda. Oh, ito dito tinago mabuti, no? Hid in God. So wala pa malikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito yung earth, tapos heaven. Hindi pa nilikha ang heaven and earth. Nandito na sa mind ng Panginoon yan. Ang plano niyan dito na i-reveal sa panahon. So hid in God yan. Dito yan sa panahon ng eternity. So dahil dito, mabuted, ay in-reveal niya. Ngayon, anong layunin niya na ipinamahagi ito ng Panginoon kay Pablo? Anong layunin niya? Anong ngayong purpose ng stewardship niya? Anong purpose? Bakit gusto nating malaman? Para tayo ay may i-apply at hindi tayo maging ignorante. No? At maging faithful nawa na bilang steward at ang binigay ng Panginoon sa atin. So, ang magiging purpose nito, mapatid, ng katuturan nito, anong katuturan nito? Meron tayong fellowship. Amen? Fellowship of that. No? Kaya sabi ni, sino yung nagsabi sa akin? Ay, Brother Joey pala, Alce. Sabi niya na, kahit magdamagan, basta nandyan ang Panginoon ang pag-usapan. Kasi na-try daw niya na makipag-usap sa mga tao like those people dyan sa Baliwag, yung Victory, so-called Victory. Yan, Victory, something like may building sila doon, likod ng Burger King. Di ba, Victory yun. Wala lang, hi, hello lang, fine, thank you, mga encouragement sa Christian life, pero walang doktrina. Hindi nila pag-usapan yung doctrine about adoption, regeneration, ano pa, doctrine of, mga doctrine na very basic sa Bible, pero hindi nila inuugkat yon. Kasi ang kuwan nila, basta tumanggap ka lang sa Panginoon, hindi ko alam kung way of sinner's prayer ba, then after all, live as a Christian cold and cold. Amen? Yan lang, mga manner ng mga booklet na binibigay bro, Christian living lahat. So ang sabihin doon, walang paano i-apply ang Christian living kung wala kang lalim na sinabi ng Diyos na doktrina. Amen? Yung katotohanan na para sa'yo. Baka ma-apply mo ang hindi para sa'yo. Amen? So, yun po, Ted. Ano po ang dapat natin malaman? Ang fellowship natin? Ang fellowship natin dapat ay ma-mention itong mga mystery na ito. Na-try ba kayo na mag-fellowship sa inyong asawa? Hindi ba kayo nag-usap na, Han, hindi mo ba ma-imagine na ang Diyos galing sa langit, bumaba sa lupa? Tapos mamatay para sa atin? Grabe, pati na tayong dalawa, Diyos pa rin pag-usapan. Nagdi-date na nga tayo eh. Ang sabihin doon, yung mag-asawa na yan, nagfe-fellowship, at makita nyo po, ang pag-aaway nyo masolve dyan sa mystery, sa fellowship of the mystery. Bakit? Ako bilang husband, sabihin ko sa asawa ko, hindi man ako perfect na husband, my wife, pero ang aking endeavor ay gaya ni Kristo. Mamamatay ako para sa iyo. Di ba? Utusan ka nga ng shampoo, hindi ka sumunod, mamatay pa. Isang linggo pa, mabuo yung shampoo na yun, or ahos, or suka, or bawang, mamamatay pa tuloy. Ang sabihin nun, marimahin ako, punta ta ngayon, Joboy, walang shampoo si mama. Punta kami ganyan umaga doon, kami dalawa. Alam mo, gano'n? Fellowship yun, of the mystery. Namatay si Jesu Cristo para sa kanyang church.
one of the mystery nating discuss. So, ang sabihin doon, mystery of godliness. So, ang goal pala para malaman natin yung mystery is to fellowship. Amen? Doon sa mga truth na yon. Amen? I-share mo sa wife mo, i-share mo sa iyong anak, i-share nyo po kung kahit sanino na mag-appreciate nito. So, yun po. Without much ado, go back to 1 Timothy 3:16. Balik tayo doon. So, kanina, naglagay tayo ng contrast sa tatlo. Unang contrast is, hello. Okay, unang contrast mo doon is yung flesh and spirit. So, yung flesh, diniscuss natin is ay temporal, earthly, okay? Then dito ay yung spirit. So, na-mention ang spirit, which is eternal at powerful. At makita natin doon na bilang flesh sa earth na nakatira, ay ang God sa heaven nag-manifest sa flesh. Prophecy or mystery? Of course, sa prophecy side, sinabi ko sa inyo kanina na hindi po ito sikreto. Pero anong sikreto? Tayo na believer ni Kristo, flesh po tayo, di ba? So nananahan sa atin yung God na yan, Christ na yan sa atin. Anong tawag doon? Because of indwelling. Okay, indwelling. Christ liveth in us the moment that we believe the gospel. Christ in you, the hope of glory. So the other side of God went to the flesh in carne is the other side of that God will indwell to that man. And that man became the temple of God. Okay? Temple of God. So saan na ngayon ang templo sa panahon ni Moises? Wala na. Na-abolish na po yung temple kasi the curtain was rent in twain from the top to bottom. Wala na pong, kumbaga, sasabihin na, ako Levites, ako priest, ako lang ang makapasok. Wala na. Ang mga high priest, hindi na sila makapagsabi na kami lang ang pwede niyong daanan bago kayo pumunta ng temple. Hindi. Kasi nung namatay si Kristo, the curtain was rent in twain from the top to the bottom. Ang ibig sabihin, si Kristo na ang ating priest, high priest. Tayo ay priest of God, ang access natin si Kristo sa langit, at ang temple ng Panginoon, hindi na yung temple na physical, kundi ang ating katawan na. Our body became the temple of the Holy Ghost. Kung hindi nyo alam ang verse, lalo na yung mga binata, look at 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, our body, this flesh that we have, the earthen vessel that we have, ay nananahan po ang banal na espiritu dito sa ating katawan. No? 1 Corinthians chapter 6, verse number 19, sabi ng Bible, what know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not of your own. So, ang sabihin, mga binata, or lahat tayo, mapatid, hindi lang mga binata, lahat tayo dapat alamin natin na ang Diyos ng Espiritu ay nananahan sa atin. At noong sa panahon na nananahan sa atin, mapatid, ano ang nagiging koneksyon sa buhay natin? Nung nananahan siya sa atin, hindi na tayo nagmamayari sa ating sarili. Sino ang nagmamayari sa katawan natin? Ang Diyos na. Kung sino ang nagmamayari, siya po ang nagbibigay ng tema or theme sa ating buhay. Halimbawa, makapagpunta kayo sa isang lugar na engineer. Ano ang bahay ng engineer? Usually, magaganda, di ba? Hindi mo pwedeng engineer pagdating sa bahay. Paano engineer? Mag-engineer ka sa bahay ko, yung bahay mo, hindi mo ma-engineer. Di ba? So, malaman mong isang tema ng babahay dahil sa nakatira. Amen? Halimbawa, pag iyan ay ambulance driver, brother, di ba? Makatira ka sa makasakay ka sa isang ambulance driver, alam mo na talagang mabilis tumatakbo na talagang hindi nababangga. Kasi marami ng beses itong nagdadrive. So, kanya po ang tema, yung theme ng buhay, ganun din ang nananahan sa'yo. Ang nananahan sa'yo, ang nagmamayari na sa'yo. Ano ang palagi niyang goal? Ang goal niya ay kabanalan. Kabanalan sa damit. Kaya sana mabadad ay ang damit natin hindi lang sa church. Ang pagpapalda natin hindi lang sa church, kundi kahit saan, manner of life natin. No? Ang papapalda ay hindi po uniform. Bagkos ito po ay principle na ang God is the living in you and He is owning you.
Siya ay nagmamay-ari sa iyo. Verse 20, ano ang goal mo? You are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So kanino po ang sa katawan na yan? Itong Diyos, ang Espiritu na nanahan sa katawan, by the indwelling Spirit or indwelling Christ, that's the mystery. Part ng pagpunta ng Panginoon sa laman. Amen? Kaya tayo na bilang earthen vessel, napunta sa atin ang Panginoong Espiritu, Panginoong Anak, at even Panginoong Diyos mismo. Yung Diyos mismo na Trinity ay nasa atin. Look at Ephesians 4, verse number 6. Ephesians 4, verse number 6. Look at. Nananahan sa atin ang Diyos Ama mismo. Verse number 6. Okay? Kanina, 1 Corinthians 6:19, ang Diyos Espiritu. Colossians 1:27, Diyos Anak, Christ in you. Ito naman, Diyos Ama, nananahan sa atin. Verse 6, look at, ready, go. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Sino ang tinutukoy? The first person of the Trinity, the God the Father. God the Father above all and through all and in you all. Di ba kayo namangha sa Holy Spirit, our Bible? Nandyan lahat ang pangailangan natin. Amen? Ang Trinity nananahan sa atin. Di ba kayo na masaya? Of course, masaya tayo. At meron din tayong warning. No? Na merong nakatira sa atin at winawarn niya tayo na hindi ikaw ang masunod sa bahay na ito. Sino sa inyo ang may pumasok na kapitbahay at naggamit ng baso, naggamit ng plato, naggamit ng motor mo, bro? Parker, pinandar, tapos lahat ng mga tools mo doon, pinaggagalaw, lahat na lang. Sabi, anong ginagawa mo dyan? Anong pinagagawa mo dyan sa loob ng bahay ko? Sa akin yan. Di ba? Ang tawag doon ay natural design yun sa mind mo na common sense. Hindi sa iyo ito, sa amin ito, sa akin ito. Hindi nyo ba ma-apply sa buhay nyo yun? Na ang Panginoong Diyos nananahan sa atin at sabi ng Panginoon, akin na yung bahay temple ko na to. Hindi pwede Panginoon, diyan ka lang sa gilid. Ako na bahala sa bahay ko. Hindi nga bahay mo to, nung ako'y pumasok sa iyo dahil naniwala ka sa anak, sa akin na itong bahay na ito. Sabi, hindi pwede. Ayun, na-struggle ang Christian life. No? May struggle na. Works of the flesh and works of the spirit na. Kaya, ang sabi ng Bible, crucified your old man. Be dead. No? I-reckon mo na dead na yung dati mo. Hindi na siya nagmamayari sa bahay mo. Sino nagmamayari? Yung nung Diyos mismo na nanahan sa iyo. Kaya mga Kristiyano ngayon, simba. Ayoko. Simba ka dyan. Bahala na si pastor doon. Bahala na sa mga tao doon. Bakit? Akala niya, siya ang nagmamayari sa katawan niya. Amen? Akala natin sila or kayo ang magmamayari or ako ang nagmamayari sa katawan natin. Sabi ng Romans chapter 12, dito yung na-bless si Brother Ricky doon sa Baguio, bro, no? Hiningi ko ngayong outline, pinakalimutan ni Evangelist talaga. Buti na lang may copy si Brother Ricky. Papreachin natin si Brother Ricky. Mamaya isa sa agenda natin yon. Papreachin ko si Brother Ricky kasi siya lang ang nakapag-picture from the time na first slide hanggang na end ang slide. Ako, wala ako manuscript doon. No? So, nasa iyo ang burden, bro. Sabi ng verse 1, look at, and I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yan, mabuti, no? That's the appeal of God, no? That's the appeal of God. Ang appeal ng Panginoon, I beseech you. Hindi ka kinuman, nagmakaawa ang Diyos sa iyo. Bakit? Maawa ka naman sa sarili mo, hindi ikaw nagmamayari sa buhay mo. Amen? Hindi ikaw, ang Diyos. Kaya nagmamakaawa ang Diyos sa iyo. Ako ang nagmamayari. Panahon tayo sa biyaya, nagbibisit ang Diyos. That's the appeal of God. No? Ang attitude ng Diyos ay by the mercies of God, and ang ating goal mo is not to be conformed in this world, but to be transformed by the renewing of our mind. I-renew natin na hindi na tayo ang nagmamayari sa ating buhay. Someone is living in us and owned our body. No? Kaya nga, diyan mo makuha ang principle na bakit hindi na maglasing, hindi na manigarilyo, hindi na magpunta-punta sa mga droga, hindi na manood ng mga, Brad, may nata pa naman tong si Brother Kirby, pornography.
Hindi manood ng mga pornographic videos and mga pornographic mga images. No? Kaya, Kuya Joboy, talagang bigyan ka na cellphone sa isang kondisyon pag mag-asawa ka na. So, ilang taon yon? Oh, imagine mo yun, oh. Walang cellphone si Kuya Joboy. Alam mo yung cellphone ni Kuya Joboy, Nokia. Bibilihan ko siya ng Nokia. Tutut, 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 tutut. Yun. So, yun lang, call lang Kuya Joboy. Bakit? Grabe ang multimedia ngayon. Pag search mo, ang daming images na makapaglula sa lahat ng mga images ng mga bold movie, mga picture na talagang sinisira ang mind mo. Tas algorithm pa yan, Brad. Kung anong ma-search mo, ibabato ni YouTube at Facebook lahat. Lahat. Kaya lulunurin ka talaga sa kasalanan, bro. Lulunurin ka. Kaya malulula ka. Malulula ka at mag-imagine ka na lang ikaw mag-isa. Tapos ang diablo sumusunod sa mind mo. Gawin mo yun. Ayun. Paggawa mo, yun, karumal-dumal ng krimen ang gagawin mo. So, pornographic materials was made for the boys and worldly song is made for the girls. Amen? At mga novel. Worldly song, mga love, sana dalawa ang puso ko. Oh. Di ba, bro? So, may mga ganong mga kanta para sa mga babae yon na maganon-ganon ang mga gitar, mga concert-concert. So, wala na. Ang mga babae, hulog na sa magaling kumanta, tapos magaling magdiskarte, di ba? Hulog na sila doon. Bakit? Gusto ng diablo na ilayo ka sa Panginoon. Amen? Even Christians, ilalayo sa Panginoon. Bakit? Gusto ng diablo na kalimutan mo na ang nagmamayari sa iyo ang Panginoon. So, anong mystery side sa mystery of godliness? Ano ang prophecy side? Si Kristo, anak ng Diyos, magkatawang laman, according sa mga scripture kanina sa Matthew, na si Jesus ang pangalan niya, King of the Jews, pero yung pinangaral ni Pablo, ang hindi pinangaral sa lumang tipan or even sa during the time ng Matthew, Mark, Luke, John, is yung Kristo ay mananahan sa isang katawan. Amen? Saan katawan? Sa believer na katawan. Amen? At pangalawang one is spirit. Ano yung spirit? Ang prophecy side ay si Panginoong Jesucristo ay nandyan ang Espiritu. The time na nag-manifest siya sa flesh until the time that He died. Amen? Anong sabi ni Holy Spirit ay Gabriel kay Jose? Huwag kang matakot, hindi yan anak mo, conceive yan sa Holy Spirit, sa Holy Ghost. So, from the time He was conceived, nasa tiyan pa lang, the Holy Spirit is there. Until the time He died. Amen? Until the time He died. Until the time na siya ay pumunta ng langit. He was caught up. I believe the Spirit of God is always there. Kasi one in Christ, one in unity lang sila of that. The body, the God, Father, the Son, and the Holy Spirit. Then, ano ang prophecy side ng Spirit? Yung Spirit na yan ay mananahan din sa atin. Sealing of the Spirit. Amen? And one of the work of the Spirit is 1 Corinthians 12, verse number sealing of the Spirit. And pangalawang mo din is baptizing us into His body. 1 Corinthians 12, verse 13. Look at. Okay. Isulat ko para hindi nyo makalimutan. Ano ngayong dito mo din? Sealing. Okay? Wala na, hindi na clear. Okay, sealing. Ephesians 1:13. Number 2 is baptizing you into the body of Christ. Baptizing. Anong sabi ng verse 13? For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been made all to drink into one Spirit. Some of that, so the mystery sign of that is the Spirit ay magbaptize sa atin. No? Saan tayo nilagay? Sa katawan ng Panginoong Hesus. So member tayo, kahit Gentiles man tayo or Jew, member tayo in one body. Sino ang kadahilanan nito? Who caused it na mangyari? Sinong kadahilanan? Espiritu ng Diyos. Sino po ang naglagay sa atin sa katawan ni Kristo? The Holy Spirit. Sinong nakaalala sa chart na binigay ko doon sa ating Facebook? Sino nakaalala? Pag katawan ni Kristo, there are 5C. Kung naalala niyo po. Una, conception. Dito. So wala pang heaven and earth, conceive in the mind of God.
Next, creation. Kailan na-create? During the time na matay si Kristo, hindi sa dugo niya at tayo, ng katawan niya, nilibing, nabuhay namang muli, at nung napunta na siya doon sa kataas-taasan, God the Father made Him to be the head over all things to His body or His church, which is the body of Christ. No? So, naging body siya. There is a creation of that body, that time that Christ died, buried, and rose again. Kailan nagkaroon ng content or filling up? When the Holy Ghost descend from glory to earth. Amen? During the Pentecost. Then, hanggang 2024, hanggang the end of this age. Alam niyo ba kung kailan ma-end ito? Hindi ko alam. So, just be ready. Then, ano pang next C? Conception, creation, content, or filling up. Then, next C, Brad. Dapat master. Hindi mo naalala? Hindi mo naalala. So, sana ipaalala natin ni Brother Josh. So, si Brother Josh ay busy man talaga to. So, kailangan marami siyang dapat na reminders sa mga doctrine. See, one of the preparation, Brad, is doctrine. No? So, alam ko naman, nag-mind ka sa Panginoon. Then, ang minding the Lord is doctrine. First, ano ngayon? Conception. Pangalawa, creation. Pangatlo is filling up or content. Pang-apat is communication. So, yung si Paul, nagsusulat siya sa mga books niya about ang isang mga tao na maniwala ay ilagay sa katawan niya. Sino ang maglagay? Si Holy Spirit. Yan na yun. This is a communication from God. 1 Corinthians 12:13. Sino ang writer? Apostle Paul. Then, kailan ito ma-end, Brad? Kailan ito ma-end? Itong body of Christ na may Espiritu ng Diyos naglagay sa atin sa katawan ni Kristo. Kailan ma-end? Caught up. Yan. Para for memory's sake lang. Caught up. So, 1 Thessalonians 4. Amen? When the Lord Himself will caught us up, and bring us to glory. Yan. And the dead in Christ shall rise first. Then we which shall arrive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. So from the time na tayo'y nasali na ito sa katawan niya, dahil inilagay tayo sa Espiritu, ay tayo ma-end ito pag ito i-caught up na tayo. Amen? So that's the other side of the mystery and justified in the Spirit. Kanya po, hindi na ipangaral sa lumang tipan. Saan na ipangaral? Ngayon lang. Walang nagsabi sa lumang tipan or any people before Paul na nagsasabi na we will be caught up together with them in the clouds. Wala po. Sino lang nagsasabi? Messenger, which is the Apostle Paul. So, yun po, mga kapatid. So, let's touch, no? Let's touch kasi gusto ko na, mga kapatid, na hindi pwede diretso ako sa next contrast na wala akong review. So, may pinagmanahan po. No? Balik tayo sa 1 Timothy 3:16. This is the conclusion. Sa second part ng ating contrast is the Gentiles and angels. Okay? The Gentiles and angels. So, ano po ang prophecy side at ano ang mystery side nito? Okay, look at muna ang prophecy side ng Gentiles and angels. Okay? So, dito tayo sa Gentiles. Ito yung number 1 contrast niya, no? Flesh and the Spirit. Yung 3 contrast dyan sa verse niya. Number 2. Anong number 2 contrast, bro? Gentiles and alamin natin kung saan sa scripture na prophecy muna yung tinukoy na hindi po si Paul ang nagsabi. Old Testament prophets. Okay? So, tukuyin natin, mababed. Tukuyin natin. So, who are those Gentiles? Of course, tayo yon. Sa tingin mo ang Gentiles, that's the lowest class of people even here on earth. Kasi ang system ng hierarchy ng tao or creation is ganito. Bigyan ko yan ng system ng hierarchy ng creation ng Panginoon. Ito yung Diyos. Anong next? Heavenly creature. Heavenly creature. Bro, okay pa to? Ano yung creature? Name it all. Cherubim, seraphim, angels. Nandun na lahat. Hindi pwede. May sulat kasi alam niyo ng agi ko. Parang doktor. No? So, heavenly creatures. Anong next na level ng hierarchy? God, then heavenly creatures, then earthly creatures. O, ano ang earthly creatures? Tao. Yeah?
Sino ang mas importante, aso or tao? Pero na-preach si Pastor Roger, Evangelist Roger sa kasal. May mga mag-asawa, ayaw mo ng mga anak. Kasi enjoy sila. Pero nagdadala ng aso. Sabi niya, Sir, pwede ako magpabook? Saan ka punta? Sa El Nido. Pwede bang dalhin ko yung aso ko? Yun na. Sabi ko, bawal ang aso sa eroplano. Bawal ang aso sa hotel. Yun na. Dapat kayo mag-anak ka na lang. No? Tao na lang gawin mo. Amen? Hindi aso. Yung mga cute na mga little babies na aso. Ayaw nila kasi magastos daw ang baby nga tao kaysa sa aso. Yun ang mindset. No? So mali nga kaisipan. Bro, pag mag-asawa ka na, diretso anak, 1 month pa lang. Meron talagang, sabi ni sister din, apo ang kailangan ko anak, apo, hindi aso. Marami na akong aso. Di ba, sister din, no? So, earthly creatures. Ano ang earthly creatures? May Israel, tapos may Gentile. So, pinaka-lowest pala ang Gentile. From the time na may God, wala siyang time actually, eternity siya, nakatira, at siyang creator God, at lahat ng create niya, may mga classes, may hierarchy. The heavenly are nasa taas sila eh. Sila yung kumbaga prominent, nasa taas sila nakatira eh. Tapos nasa earth, tayo doon, ang earth ay, of course, ito yung prominent, Israel. The book that we are holding now is an Israelite book. It's a Jewish book. Diba? Wala talagang writer dyan na Gentile. Lahat ay Israel. From Moses to the Revelator, yung John. Sino bang nasulat ng pinaka-last book of the Bible? Si John. Siya ay Jew. Sino ang unang sulat ng libro ng Genesis? Si Moses. Siya ay Jew. Amen? So this is a class of people. Whether you like it or not, si Hitler ay gusto niyang itanggalin ang Hudyo sa buong mundo. Kaya may mga Holocaust. Pero hindi niya kaya. Kasi ito yung hierarchy ng Panginoon. Then tayo ang pinaka-lowest dyan. Paano po? Tayo, that means hindi yan prophecy, hindi yan mystery. Prophecy talaga yan. Totoo yan sa Bible. Even sa Old Testament pa. Yan talagang hierarchy niya. From God to heavenly creatures, to earthly creatures, then Israel, pinaka-lowest. Ano tawag sa atin? Sabi ni Jesus Christ, it is not meet that this food will be given to dogs. Ano tawag sa atin? Dogs. Ganun katindi ang ating level, bro. And it is prophecy already. Hindi yan mystery na tayo ay lowest class of people. Ano sabi ni David kay Goliath? Kuya Jaire. Tulog si Kuya Jaire. Jaire! Gising! No? Anong sabi ni David kay Goliath, Jaire? Sinabi niya, ikaw na walang tuli na higante. Sorry to say, pero totoo yun. Sinabi ni David, uncircumcised Philistine. Hindi uncircumcised Philippines, no? Mga Pinoy na walang tuli. Hindi, kundi uncircumcised Philistines. Palestine na walang tuli. So, sorry to say, pero sinabi ni David yan sa harap ni Goliath. Imagine mo, higanti walang tuli. No? So, ganun katindi ang kadumi ang hintil. Ganun kadumi ang hintil because lowest class kasi sila, lowest class of people. Binidiniin ko sa inyo ngayon para makuha niyo po yung angels and Gentiles. Bakit dinidiin ko Bakit dinidiin ko na lowest tayo? Then mamaya tingnan natin yung mystery side. So the prophecy side is kahit pa man lowest ang Gentile, ito yung prophecy. Ito, pakita ko sa inyo ang prophecy ng Gentiles. Hindi po ibig sabihin na ang Diyos ay masamang Diyos sa mga hintil. No, hindi. The Gentiles ay mabless. Tingnan niyo po sa Romans 8. Romans 8 verse 15 pala, verse number 8. Romans 15 verse number 8. Even Apostle Paul, alam niya ang historical background sa pagpunta ni Kristo. At sabi niya sa sulat niya, it's a connection sa prophecy, Romans 15. Hindi naman lahat ng sulat ni Apostle Paul ay mystery. May mga tinutukoy siyang Old Testament. Kanya po din, Romans 15:8. Nandiyan na kayo? Okay, pakibasa lahat. Ready? Go. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God,
to confirm the promises made unto the fathers. Is it prophecy? Of course, prophecy po siya kasi si Jesus Christ ay maging minister, a king of kings doon sa panahon niya. King of David or a king of Israel in the throne of David. Verse 9, ano naman ang prophecy side ng Gentiles kung mangyayari na mag-reign si Kristo ng 1,000 years? Sa kingdom niya. Kingdom, tuhari, may tawag nun, may crown. Ito po ang mangyayari. Verse number 9. Ready, go. And that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written. Stop for a while. Pag magsasabi ni si Paul na as it is written, anong tinutukoy niya? Tinutukoy ba niya ang sarili niyang sulat? No sir, no ma'am. Ang tinutukoy niya ang sulat ng mga lumang tipan. Amen? Ano ang sinasabi ng saan makikita yang as it is written? Makikita po yan sa Psalm 18 verse 49. Look at Psalm 18 verse 49. Puntahan natin. Pareho lang ang expression niyan sa binasa natin. Psalm 18 verse 49. So, as it is written, alam ni Paul ang Bible, mga kapatid. Psalm 18, verse number 49, anong sabi ng Bible? Therefore, I will give thanks unto thee, O Lord, among the heathen. Sino yung heathen? Israel or Gentiles? Gentiles, and sing praises unto thy name. Sabi niya, great deliverance giveth he to the king, and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed forevermore. Look at, balik to sa Romans 15 verse number 9, that the Gentiles, as it is written, verse number, sana tayo? Verse number 9, and the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, for this cause I will confess thee among the Gentiles and sing unto thy name. So ang hidden doon, yun yung Gentiles. Verse number 10, and again, He saith, rejoice ye Gentiles with His people. Saan makikita po yan? Saan makikita? Sa Deuteronomy, Deuteronomy chapter 32 verse number 43. Deuteronomy 32 verse number 43. Rejoice ye Gentiles with His people. Look at Deuteronomy 32 verse 43. So, yun po mga kapatid ang talagang comparing scripture with scripture para hindi tayo maging ignorante. Talagang sabi ng Bible, biriyan tayo. We need to check the Bible kung totoo ba talaga na merong prophecy side itong bagay na ito. Okay, 32:43. Anong sabi ng Bible? Deuteronomy 32:43, verse 43. Ready, go. Rejoice, O ye heavens, with His people, for He will avenge the blood of His servants and will render vengeance to His adversary, and will be merciful unto His land and to His people. So makita natin mga kapatid, balik tayo sa Romans 15 verse number 9 or verse number 10. He saith, rejoice ye Gentiles with His people. So lahat pala ng mga tao doon na tinutukoy doon ay mga Gentiles. And again, praise the Lord, all ye Gentiles, laud Him, all ye people. Kaya verse number 12, look at, and again, Isaiah said, sino si Isaiah? No-brainer, si Isaiah po yun. Saan makikita ang sinasabi ni Paul? Sa Isaiah chapter 11, verse 1. Kung gusto niyong may note na saan to sabi ni Paul, anong verse sa Bible, sa Old Testament ang tinutukoy niya. Isaiah 11, verse 1. Ilagay niyo po dyan sa gilid ng Bible niyo or notebook. There shall be a root of Jesse, and he that rise to reign over the Gentiles, in him shall the Gentiles trust. So, prophecy po ba na si Kristo ay si Israel? Ang nation ng Israel kasama ng kanilang hari ay mabless ang Gentiles? Okay. Para hindi kayo malilito, mukhang ang inyong mga mata ay naantok na. Ano po ang singular, Kuya Joboy? Kuya Joboy? What is a singular word? Walang S. So it's just a single. What makes a word plural, Kuya Joboy? Lalagyan ng S. So ayang seed na yan, singular. Si Jesus Christ yan. Pag lalagyan mo ng seeds, nangyari dyan ay plural na yan. Ang tawag ito ay Nation of Israel. Okay? So, ang prophecy nagsasabi na ang Gentile ay mabless because of the
Israel. Okay? Kuha niyo po. Pero nung nireject nila yung hari nila, instead na ang blessing ay sila ang source, kasi sila yung Jehovah's Witnesses dapat eh. Sila yung saksi sa tunay na Diyos. Kuha niyo po. Sila yung Hudyo. Ngayon, kaya nga sa 144,000 sa tribulation, sino ang tunay na saksi? 144,000 mga male virgin na Jew. Hindi yung saksi ni Jehovah ngayon, di ba? So sila yon. Mabless ang Gentiles sa future through the nation of Israel. Ang tanong, nung panahon na si Kristo ay nandito pa, na-bless ba ang Gentile? Ha? No, kasi mismong hari nila ayaw nila. Ito, ni-reject nila ito. Kaya ang nangyari, ito na ngayon, nawala sa ere, blindness in part yung sinabi ko, nawala ito sa ere, ano nangyari? Nagpaiwan ito. Kaya ang blessing, saan nagaling? Hindi sa nation of Israel, kundi sa one seed na lang, which is Christ. Doon galing. Ngayon, ito na yung prophecy side ng angel. Tapos na tayo sa Gentile. Kasi mamaya, i-end natin sa mystery. Ano nga yung prophecy side? Yung mga hindi sikreto patungkol sa Gentile? Na ang blessing manggagaling sa nation. Amen? Hindi sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na muli ni Kristo. Amen? Saan manggagaling? Through the nation of Israel. Instrumentality ang tawag doon. Ang Gentile mabless. Rejoice, you Gentiles, with His people. With His people. Sino yung people of God? Israel. Sino yung Gentiles? Tayo. Mag-rejoice tayo kasi ang kasama natin nanampalataya sa kanilang Diyos. Pero ang tanong, nanampalataya ba talaga sila? No. They rejected their God. They rejected their king. Kaya yung king nila napapunta sa atin. Okay? Okay, dito na tayo sa angel naman. Pastor, ano namang prophecy side ng angel? Ano po ang comparison nila? Ito lowest. Ito highest. Ito lowest class. Ito highest class. Ano ito? Ano ito? Okay, ngayon tanong. A highest creature question God. Inquire. Or nag-comment or nag-PM. PM lang. So nag-PM ang anghel. Ito yung PM ng anghel. Look at. Nagsabi ang ang anghel sa Panginoon, Lord, what is man? Oh, yun ang sabi ng angel. The angel inquired. Dito tayo sa kunin natin yung thought, no? Kunin natin yung thought sa anghel. Dito tayo sa lang forwarded. Hanapin ko lang yung the angels, no? The angels. Yung angels sa prophecy side ay nag-i-inquire po sila. At sabi niya, Lord, ano bang plano yan, Panginoon? Ano bang gagawin mo sa tao? Saan ka ba pupunta? No? So alam nila nung sinabi ng Diyos sa history dito sa past, alam ng mga anghel na ang Panginoon ay magpunta sa laman. He was seen by angels. Look at dito sa okay, 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Okay? Ito yung prophecy side ng angels. 1 Peter chapter 1, kasi ang tinutukoy din ni Peter, yung mga Old Testament scripture na tutukuyin din natin mamaya. Okay? Okay, 1 Peter 1, 10 to 12. Look at 1 Peter 1, 10 and 12. Okay, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently. Oh? Okay, look at. Continue reading mo then. Nandiyan na po kayo? Okay. Diretso na tayo doon sa angel sa Psalm 8 verse 4. Okay? Psalm 8 verse 4. Okay, Psalm 8 verse 4, anong sabi dito? Okay, sabi ng verse number 1, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set the glory above heavens. Oh. Okay, verse number 4, diretso na tayo. What is man that thou art mindful of him,
and the Son of Man that thou visitest him. Verse 5, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. So, meron pang another verse mo, Ted. The angels inquired. No? Hinanap ko po. Angels inquired. Okay. Walang angels na mention sa 1 Peter kanina eh. Oh, yung ang i-mention kanina is of which the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come. Oh? So nakita natin yan yung mga prophets, pero yung sinabi ng verse ng Bible na ang mga anghel ay witness, alam ng anghel, nakita nila na ang Panginoon ay nagplano patungkol sa lupa, no? I will just quote Isaiah 14. Look at Isaiah 14 verse 13. One of the creatures na alam niya yung plano ng Panginoon, si Lucifer, at alam niya na may posisyon din siyang gustong abutin, no? Isaiah chapter 14 verse 13, ang sinabi niya, I will ascend into heaven. At sinabi pa niya, I will exalt my throne above the stars of God. No? So makita natin dito, mababad, na ang mga anghel or even the creature Lucifer wants to sit down on the right hand of God and even wants to be like God and wants to be a citizen of heaven. So ang mga angels, mga kapatid, ay sila ay alam ng Panginoon, alam ng mga anghel na ang Panginoon ay pupunta sa lupa para makatawang tao. Look at Luke 8 verse number 8 to 14, Luke 2 8 to 14. At noong sinabi ng Bible, mga kapatid, nung siya po ay mabuhay dito sa lupa at magkatawang tao, at ang anghel mismo ang inatasan na magbigay ng mensahe. Look at Luke chapter 2 verse number 8 to 11. Luke chapter 2 verse number 8 to 11. Okay. Luke 2, 8 to 11. Anong sabi ng Bible? And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. Look at verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Ano sinabi ng angel? And the angel said unto them, fear not, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Ano po ang sinabi niyang first message ng angel? Verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So makita niyo po, mga yung anghel mismo, ang messenger, na ang tao ay bisitaan niya. At sa pagbisita niya sa lupa, dito sa earth, dalawang classes of people, Israel and Gentiles. Ano po ang purpose? Una, pagbisita ng Panginoon dito sa lupa, sabi ng anghel, He will be sitting in the seat of David because He will call the Son of David. Si Jesus is the Son of David. So ano yung prophecy patungkol sa anghel? Sinabi ng anghel, merong masilang doon sa city ng David. At ano siya? Of course, He is the King of Israel. Kaya pa? So, ano namang implication, ano namang magiging prophecy or mystery side dito sa dalawa? Gentile. Anong prophecy side? Ito yung prophecy side niya, Muted. Ano nga yung Gentiles? Lowest or highest? Okay, lowest. Lowest, pero is God good to the Gentiles? Even wala pa ang church age? Yes. Bakit? Anong sabi kanina? Rejoice, you Gentiles, with His people. Balik ko yung sino ang magiging channel of blessing ng Gentiles sa prophecy? Israel, the nation of Israel. Pero ngayon, nation of Israel ba ang channel of blessing para mapunta tayong langit? Hindi. Tanggalin sa ere, sa sin, ang seeds. Sino na ngayon natira? Jesus Christ. Siya yung source of blessing. Bakit tayo punta ng langit? Na bless tayo. Hindi na nation of Israel.
So, yun yung unang mystery sa Gentiles. Pangalawang mystery, is Gentiles a lowest class or highest class? Okay, ano ngayong unang mystery sa Gentiles? Ano ngayong unang mystery side sa Gentiles? Ang prophecy side ay mabless tayo through the nation of Israel. Ano ang mystery side sa Gentiles? Namatay si Jesus dahil hindi tinanggap ng seed. Kaya ang blessing natin, saan galing? Sa seeds or sa seed? Si Kristo yon. Amen. Yun yung blessing natin. We are blessed with heavenly places in Christ Jesus. Ephesians 1 verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and in heavenly places and in Christ. So, ano ang mystery side ng Gentiles? Saan makuha ang blessing? Saan makakuha ang blessing ng Gentiles? Sa side kay Christ. Hindi na po sa nation ng Israel. Amen? Kasi ang nation ng Israel, pupunta kay Brother Birney. Punta ka mamaya, mag-fellowship kayo ni Sister Len. 25 years sila sa Israel. 99% ata ayaw nila kay Jesus Christ. Di ba bro? Bati rabay. Babatuhin ka pa kung magturo kang Jesus Christ doon. Ganun katindi ang Hudyo. Gusto nila sa kanilang rabay lang sila. Ayaw nila kay Jesus Christ. Doon, gusto nila kay Torah lang, ayaw nila kay Paul. Torah lang, Matthew, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy lang. Di ba bro? Gusto lang, Torah. Torah na lang sila. Oh, tapos sinagog. Tapos kain sila sa Sabado. Sabadista sila eh. Sabado, whole day sila, walang work. Hindi ka pwede magalaw-galaw dyan. Makinig ka lang ng Torah. Makinig ka lang ng pagbabasa ng Torah. Yun lang. Ulit-ulit. Kasi, nireject nila yung seed. Amen? Kaya ang blessing natin ng Gentiles, hindi na sa nation, through the nation of Israel, sa cross. At the cross, where I first saw the light. Amen? Doon nakuha natin yung blessing. Yun ang mystery side. Pangalawa, okay, ulitin ko po, baka ayun, nalilito na at inaantok na kayo. Ano ang mystery side sa Gentiles? Ang blessing ay hindi galing sa nation ng Israel, kundi sa hari ng Israel, which is the Lord Jesus Christ. Pangalawang mystery side ng Gentile is, ikaw na lowest class at ang angels is the highest class above than the angels. Look at it, Ephesians 2, verse number 6. Above than the angels. Sino ang tao? Made lower than the angels. Pero, ang ating position above than the angels. At sabi pa nga ng Bible, we could judge angels. Look at Ephesians 2, verse number 6. Ready, go. Verse number 5. Verse number 4 muna. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Verse 6. And has raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ. What a blessing. A Gentile, a dog, a lowest class, a lowest person, creature in this earth. Siya ang pinaka-lowest sa lahat ng creature. Pero ang angel, highest class, napunta siya above than the angels. Ito yung angels, Ted. Dito yung Christ. Seated with Him. Kuha niyo po yung mystery. Wala yan doon sa lumang tipan. Ang anghel, alam nila, there will be a king that will be born. And king of Israel, he will sit in the throne of David, in the city of David at Bethlehem. Masilang siya. Yun lang alam ng anghel. Yun yung prophecy, alam ng anghel. Siya pa nga inutusan eh. Pero si Gabriel nga ang leader nun eh. Angel Gabriel. Pero si Gabriel mismo, napakamot ang ulo. Ha? Ako yung nagsabi doon na masilang ang hari ng mga Hudyo. Ay, hindi pala tinanggap ng mga Hudyo. Abay, ay hindi namin alam yan. Sabi ng mga kuwan. Di ba? Abay, hindi namin alam yan. Kasi hid in God nga. Di ba? Abay, hindi ko alam yan. Sabi ni Gabriel. Ay, namangha siya. At sabi niya, Amen. Praise the Lord. Eh, galing talaga ng Panginoon ang naglikha sa akin. Yan ang sabi ni Gabriel. Amen. Wala naman siyang magsasabi nga, ano ka ba, Lord? Bakit mo ginanon ako? Hindi mo ako sinabihan.
Ano ka, Diyos? Anghel ka lang, Gabriel. Kung anong inutos ko, punta ka lang doon. Sabihin mo lang, there will be a son that will be born in the city of David. A prophecy. Pero pa mystery side, sabi ni Paul, there is that God who is great love wherewith He loved us. By grace you are saved. And we will be raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ. For by grace are you saved through faith. And that not of yourself. Kaya mo ba ito? Na lowest class ka? Kaya mo mapunta doon sa katastaasan? Labaw pa sa anghel? Naintindihan niyo yun? Labaw? Lampas pa sa anghel? Kaya mo yon? Hindi maarok ni Gabriel. Hindi maarok ng kahit sanino. Naarok po natin. Bakit? Sa Holy Spirit. Amen? Nilagay niya tayo mula sa baba papunta sa taas. Is that a good news for you, Brother Joash? Na ikaw na pinaka-lowest, pupunta ka above the angels? Tingnan niyo po. Look at, we can judge angels. 1 Corinthians chapter 11. 11 ba yun? Judge angels. Know you not that you shall judge angels? Bakit? Above ka eh. Hindi ka naman nilagay ng Panginoon na below than the angel. Yes, you are created below or little lower than the angels. 1 Corinthians 6 verse 3. Yun po ang mystery, bro. Sana makuha niyo po. Sana ito, mga young people, note kayo. Kasi wala na akong responsibility pagka yan ay malalatag ko na. Amen? I already told you what is that manifold na i-fellowship natin ito. At greatness nito, hindi greatness of Diana, but great is this mystery. Amen? Malawak ito. Parang inaantok na kayo, Pastor. Medyo malawak, Pastor. Antok ko. No, sana ay ma-appreciate nyo po ito. Amen? 1 Corinthians 6 verse 3. Amen? Labanan nyo po antok nyo, mabded. Kasi ito ay nilagay na sa tayo katastaasan. No? 6 verse number 3. Kung kayo ay nasa taasan, mas mataas pa kayo sa anghel, ano ang gagawin nyo kung mas mataas pa kayo sa anghel? Look at 1 Corinthians 6 verse 3. Ready, go. Know you not? Wait muna. Verse 1 muna para makuha nyo po. Verse 1. Ready, go. There any of you having a matter against another, go to the law before the unjust and not before the saints. So yun ang context. Kung may pag-aaway dito sa Berean Baptist Church, pag sinabi niyang, ay, ibarangay ko si Pastor Andy. Bakit niya binangga yung L3? Ako pa naman nagbigay niyan. Imagine mo, ibarangay mo ako dahil nabangga ko yung L3. Or kunin mo yung aircon. Kunin, mga batid, kung anong naibigay niyo sa Panginoon, huwag niyo nang bawiin. Amen? Sa Panginoon na ito lahat. Huwag niyo na ibarangay niyo ako at ilagay niyo pa ako sa, talaga to si Pastor Andy talaga. Ganun pa kayo. So you will go to the law kasi hindi ako nagiging careful. Halimbawa lang nagkasala ako. Halimbawa, binenta ko yon. Talaga, ikukulong niyo ako. Talaga sa Pastor Andy, bininta yung sasakyan. Grabe, imagine mo yan. Ganun karumaldumal na krimen na nagawa ko. Ipinakulong niyo ako. Hindi dapat. Sabi ng Bible, dare any of you having a matter against another, go to the law. Para ipapakulong. Dapat, mga kapatid, doon ka sa ligtas papunta. Sino bang pwedeng puntahan? Parang makatulong na tayo, Pastor Anton. Kay Pastor Ben, talaga to si Pastor Andy. Ayan, patulong kay Evangelist Roji. Talagang nagkakamali sila. Bakit siya pinadala dito magpastor? Ganon. Pastor, tulungan mo kami. Talaga si Pastor Andy. Talaga. Ganon pa kayo. Di at least, hindi kayo nagkakasala. Bakit? Hindi dapat kayo pumunta sa barangay hall. Amen? Hindi kayo pumunta sa munisipyo. Doon sa pastor. Amen? Doon sa mga spiritual men. Bakit? Ano bang posisyon nyo? Verse number 2. Do ye the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, and you are unworthy to judge the smallest matters. So ang mga smallest matters, huwag dadalhin sa barangay hall. Kung ikaw ay ligtas. Amen? Verse number 3. Anong reminder? Bakit dadalhin mo sa barangay hall? Verse 3, ready, go. Know you not that you shall judge angels? How much more the things pertain to this life? So, kuha niyo po. The lowest class of people, a dog, became higher than the angels. You can now judge the angels. Mystery or prophecy? Mystery. Wala po yan sa lumang tipan. Nailagay ka doon sa
iluklok ka doon sa pinakataas-taasan, ang tawag doon, lofty position. At ikaw mismo, sabihin mo sa anghel, anghel, mali ang gawa mo. Ito yung tama. Paano malaman, paano mo ginawa ngayon, ipinapakita sa anghel na mali ang gawa nila. Ito yon. Last but not the least. Ephesians 3. Maraming klaseng anghel. Yung anghel na fallen angel, huwag kayong magsasabi, hulog ka talaga sa langit para kang anghel. Na mahirap yon. Pag hulog sa langit ay si Lucifer yon. No? So, huwag sabihin yon, mahulog ka sa langit. Kung natutuwa kayo, bakit binigyan kayo? Salamat, hulog ka talaga sa langit. Ang hulog ka sa langit, si Lucifer yon, nahulog sa langit. No? So, pag ikaw, mga kapatid, ay sabihin mo sa anghel, anghel, mali ang iniisip mo. Dalawang klaseng anghel. Anghel na tama, walang topak, at anghel na natopak dahil sumunod siya kay Lucifer. Okay? So, dalawang anghel ang iyong pinapakita ngayon, ginajudge mo ang kanyang way. Sabihin mo sa anghel, mali ang iyong pag-iisip para sa akin. Ito yun, mga kapatid. Ephesians 3 verse number 10. Ephesians 3 verse number 10. So, i-erase ko na to para makuha nyo po ang pinakabuuan. Okay? Ano ang topic natin? We should judge angels. Okay? So, judge angels, mga kapatid. Okay, ito yun, mga kapatid, no? Ito yung anghel. Okay? Dalawang klaseng anghel, yung evil and good. Yung good, nasa langit na, hindi sumunod kay Lucifer. Itong angel na bad, yung mga good and evil. Okay? Mga sumunod kay Diablo yung evil na angel. Ngayon, ito yung topic sa verse number 10. Okay, let's read. Are you there? Okay, ito yung mystery side sa anghel. Ano nga yung mystery side sa anghel? Number 1, na ikaw na highest position, highest creature. No, tayo yung lagay above them. Above them. Okay? Above them. Ang prophecy, ang mystery side naman sa anghel is ito yon. Verse number 11. Ready? Basa. To the intent that now, Ephesians 3 verse number 10. Simulan sa verse 9. Ephesians 3 verse 9. Ready, go. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, na-mention dyan, men. So, dalawa ang iyong pakitaan ng mystery na ito. Yung men, fellowship of the mystery. Lahat ng tao dapat makita. No? So, makita na isa si Kristo, pag-asawa ay patuloy kayong mag-ikaisa. Amen? Union with Christ. At verse number 10, ito naman, mga anghel naman to. Verse number 10, ready, go. To the intent that now unto the principalities and powers in. Yan. So ito, nasa principalities sila. Principalities. Sila yung mga tinutukoy ng Bible na principalities. Mga anghel. So mga principal. Doon sa kataas-taasan. Sino po ang tao or sino po ang tinutukoy na to the intent now unto? So tayo po na bilang ligtas, nilagay ni Kristo sa katawan niya bilang hintil, lowest class, mga aso lang before. Pero now, nalagay na tayo sa katawan niya at sa pamagitan ng Holy Spirit, ang ipakita natin sa mga anghel, now unto the principalities and powers in the heavenly places. Anong sinabi? Might be known. Anong nangyari? By the church. The manifold wisdom of God. Are you part of the body of Christ? If any man be in Christ, so time na naniniwala kayo kay Kristo, kayo ay nasa loob ni Kristo. Doon sa church, member kayo sa katawan niya. Kung kayo ay member sa katawan niya, meron ka dapat sasabihin sa anghel. At sabihin mo, anghel, I can judge you, angel, na mali ang thought mo. Kaya mga babae, ba't kayo nagpapahaba ng buhok? Ipinapamungkahin nyo sa anghel na nag-obey kayo sa husband nyo. Kasi that's a sign of obedience. Kaya kayo nagpapalda kasi that's a sign of holiness that you are obeying the leader in the home. Kasi ang leader ng home ay nagpapantalon. Ang leader ng home ay siya yung maiksi ang buhok. Pero ang mga sumusunod, yun ang nagpapalda at saka mahaba ang buhok. Pero tingnan mo ang tumboy. Pag gusto niyang ayaw niya magsumusunod sa iyo, tanggalin niya ang buhok, tanggalin niya ang palda. Ganun lang. Lalaki na siya tingnan. So, ganun yung kapatid.
So ipamungkahi mo sa anghel. Anghel, mali yung isip mo. Ito yung damit ko. Hindi ako nagdamit para sa aking asawa lang. Nagdamit ako para sa iyo. Pakita ko sa iyo na banal lang Diyos. Sumusunod ako. So hindi lang kayo nagpalda dahil pumunta kayo sa church, dahil si pastor nag-remind, kundi may anghel tumitingin. Now unto the principality and powers in the heavenly places might be known. Malaman nawa nila. Malaman ng anghel. Amen? Na ikaw na ngayon ay ang nagmamayari sa iyo ang Panginoon. Amen? Ang Panginoon nagmamayari sa katawan nyo, temple ka na, nilagay ka na sa kataas-taasan, yun na yun, nakalukluk ka doon sa seated with Christ. So ikaw na ngayon na bilang believer, a Gentile believer, ay ikaw na ngayon ay nakaposisyon kung saan hindi tayo worthy. Amen? Only by the grace of God. Only by the grace of God. Kaya purihin ang Diyos, buhay ang Diyos, siya mismo ang naglagay sa atin dyan. Kaya ang ating plano bilang leader, ako din na bilang leader nyo, I would na ang anghel ay magkamali. At sabihin mo, anghel, mali ang iniisip mo. Bilang leader, hindi ako diktador dito sa church. I am preaching the truth. Sila na bahala kung i-apply nila ang truth. Sabihin ko sa anghel. I will let the angel in principalities know, being a leader of this church, na your judgment, sabihin ko kay anghel sa mind, this life that I have, this decision I have as a leader, mali yung iniisip mo. I will let you show my manifestation of the truth. Every time I preach, sana ay yun po ang manifestation of the truth at mapahiya yung anghel. Good man na angel ba yan or evil na angel? Mamangha, of course, ang good na angel. At sabi, thank you, Lord. I appreciate your work in earth. At sabihin ng angel na they will rejoice every time na masave ang isang tao. Amen? Yung mga good angel. Pero ang mga evil angel, wala silang magagawa. Amen? Pero may magagawa sila kung hindi mo i-apply ang katotohanan. I-influence ka nila. At lalo ka pa nilang guguluhin. No? Pero huwag kayong mag-alala. Greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? So kahit may mga evil angel, mga kampon ng mga evil spirits surrounding us, sino ang guardian angel natin? God mismo. Amen? He is more than 1,000 of angels. Bakit? Sino ba ang gagalaw sa atin? Diba? Sabi nga ni Lucifer, sabi nga ni Devil, Lord, magpahulog ka nga. Maraming mga anghel na sumapupo sa'yo. Tagalog ba yun? Sumapupo? Sumalo. Sa amin kasi sumapupo eh. Ayan, sumalo sa'yo or sasalo sa'yo. Imagine mo, katawan ni Kristo, pag siya'y mahuhulog, sasaluin siya. Tayo, katawan ba ni Kristo? Hindi. Katawan tayo. So, there's a principle na there is a guardian angel taking care of us. Amen? Pero more than that, we are the body of Christ. Walang makagalaw sa atin. Amen? We are blessed with a blessing na hindi para sa atin, pero by the grace of God, napasa atin. And we will pray, Lord, thank you. Hindi man na mga tapos-tapos namin yung part 2 ng about sa Gentiles and the angels, pero praise God, I praise you, Lord, na kami man ay nasa lowest level, hindi kami karapat-dapat doon sa kataas-taasan sa langit. Even angels are inquiring and even they have that limited idea ng ikaw nga ang anak niyo po, Diyos, ay pumunta sa lupa. They just knew a little na this God who will manifest in the flesh will be the king of Israel. And those prophecy ng mga Gentile kami dati, kung mananahan pa kami sa Old Testament ay, or even in the future, sa tribulation, na the nation, all nation, in all the whole world, ay mabless sila sa preaching ng 144,000. And they are a Jewish people, came from the tribe of Israel. And that's the prophecy side. But thank you, Lord, that there's a manifold of mysteries na ipinangaral sa amin. And thank you, Lord, na na-remind kami kanina that we should be a steward, a good steward, na hindi kami maging ignorant nito. And I, your minister, dito sa tao na ito, sa Candaba, Pampanga, or anyone sa province na ito, sa mga kaluluwa na ipamigay nyo sa amin or iba na ipinagkaloob nyo sa amin para sila ay ma-inform at hindi dapat sila ma-withhold, hindi ma-withhold sa kanila yung information na ito. Very